Isang kaganapan sa sagradong kasulatan, pananampalatayang hindi matatawaran. Pagtitiwala sa Diyos sa harap ng kamatayan, nitong tatlong Israelita kanilang pinatunayan. Sadrak, Mesak at Abednego ang kanilang pangalan. Matapat sa Diyos, sa Kanya sasamba lamang. Hindi mapipilit na lumuhod sa Diyos-Diyusan, kahit pa ang kapalit ay ang buhay na taglay. Kapalaran ng tatlo kay Nebukadnesar na mga kamay. Ang batas ng hari, hindi mababali naman. Itong hari ng Assyria, mahigpit sa mamamayan. Ang hindi susunod, kikitlan ng buhay. Pati mga lahi na nasakop naman, kanyang pinasunod sa kanyang kagustuhan. Pati na pagyukod sa pinagawang Diyos-Diyusan, ang order sa lahat, magsiluhod naman. Anong kaganapan sa Biblia mababasang tunay? Pag iyong sinuri ay may mahalagang aral. Mapatutunayan kung ang Diyos ay iyong mahal o ang iniisip lamang ang sariling kapakanan. Itong haring Nebukadnesar, nagpagawa ng Diyos-Diyusan, malaki, mataas, kita sa malayo man. Dapat na lumuhod ang mga mamamayan, anuman ang lahi o paniniwalang taglay. May tatlong Israelita na hindi sumunod naman. Ang takot sa Diyos sa kanila nang ibabaw. Sa kanyang kabawalan na sumamba sa Diyos-Diyusan, sa harap ng hari ay kanilang pinanindigan. Nagalit ang hari, nagpuyos ang kalooban. Ang kanyang Diyos-Diyusan, di yata't tinanggihan. Kanyang kautusan at batas na nilagdaan. Sa nagbabagang hurno, ang tatlo ay ihagis na lamang. Makapitong beses yata na ang hurno ay pinainit para ipakita sa haring pagkagalit. Sa sino mang sumuway, siya'y magngangalit, matinding kasawian ang tiyak na sasapit. Sinabi ng tatlo sa haring nagpupuyos, ang susundin nila ay ang utos ng Diyos. Sa ginawang Diyos-Diyusan, hindi sila luluhod, kahit pa ang buhay ay tuluyang matapos. Patunayan natin ang inyong sinasabi. Ang sabi ng hari, ang Diyos nyo kaya ay may silbi? Sa mainit na hurno, matatapos ang buhay ninyo. Ililigtas kaya kayo ng Diyos na kilala nyo? Hindi man kami iligtas ng makapangyarihan Diyos. Sa utos pa rin niya, kami ay susunod. Ang wika ng tatlo, matibay at lubos. Sa harap ng kamatayan, walang pagkatakot. Ang hari sa narinig ay lalong nagalit. Pinahagis sa hurno, sa tunay na Diyos ay umiibig. Sa tindi ng init, nangamatay ang nagsihagis. Ang tatlo'y bumagsak sa apoy na nagngangalit. Sa pagtataka ng hari, ay mayroon siyang nakita. Di ba't ang inihagis ay tatlong Israelita? Bakit sa paningin ay apat na tao sila? Ang isa ay nakaputi, anak ng Diyos ang tingin niya. Tanggal ang tanikala, walang gapo sila. Naglalakad sa hurno, walang paso kahit isa. Himala ng langit, anong nangyari ba? Ang Diyos ng Israel, iniligtas sila. Nagsugo ng anghel, sinamahan sila. Walang sugat o gasgas, walang paso sa katawan. Kahit pananamit, nadungisan man lamang. Sa haring nakita, siya'y nagulumihanan. Kinilalang makapangyarihan ang Diyos ng kalangitan. Sa nasasakupan, ipinag-utos, sa Kanya sasamba naman. Kanyang pinahayag ang kapangyarihan ng Diyos, ang Diyos ng Israel na nagligtas ng lubos. Kanyang nasaksihan ang pagsintang taos, si Sadrak, Mesak at Abednego ay sa Diyos na mga lingkod. Ikaw, alin sa dalawa ang iyong kinalalagyan? May mga kaganapan sa ating kasaysayan. Dumating ang dayuhan, ipinilit ang kagustuhan. Espada at Biblia nasa magkabilang kamay.
Kung luluhod ay mabubuhay, ang aayaw ay mamamatay. Maraming taon na ang matuling nagdaan, ang ugat ng impluwensya nakabaon ng matibay. Matayog pa sa Diyos-Diyusan ni Haring Nebukadnezar. Pero nananatili ang sa Diyos na kautusan, siya lamang ang tunay na Diyos na dapat paglingkuran. Sa kaninong panig, ikaw nakatayo kaibigan, sa makapangyarihan o sa gawa-gawa lamang? Ang sa makapangyarihan ay naligtas ng lubusan, sa gawa-gawa lamang nangamatay sa bunganga ng hurno pa lamang. Ikaw naman nasabi mo sa Diyos ay may tiwala, ang sinasamba ay siya at hindi ang gawa-gawa. Bakit ka nang hihina? Ika'y lalamya-lamya. Sa buhay ba na taglay, ang hirap ay bumabaha? Kabi-kabila ba ang mga pagluha? Di na makayanan, kaliwat ka ng sigwa? Naglalaho ang pag-asa? Nawawalan ka ng sigla? Ang Diyos ba sa langit ay nilapitan mo na? Baka sa buhay mo ay wala na siya. Sarili mo na lamang ang tanging mahalaga. Nagagawa mo ba ang bawat kautusan niya? Kung gayon, kaibigan, hinihintay ka niya. Mayroon ka bang hinihingi? Di niya ibinibigay pa? Maghintay ka lamang, may tabang oras siya. Huwag kang mas marunong, may plano siyang iba. Ang gagawin mo lamang, magtiwala sa kanya. Si Sadrach, Mesach at Abednego, segundo na lang ay mamamatay na. Sa paninindigan, kalmado lang sila. Iligtas at hindi, di ba sinabi nila? Sa Diyos at sa Diyos pa rin ang kanilang pag-asa. Di mo lang napapansin na sa maraming pagkakataon, naroon ang Diyos sa mga pinakagipit mong sitwasyon.